Okay, good morning po sa ating lahat. Okay, ito pong atin pong pag-aaral ngayon, ito po ay napakaikling talata lang. Pero naniniwala po ako, inyo pong makukuha or magragrasp yung katotohanan na pag ikaw ay na-born again na, nakakilala na sa Panginoong Hesus, wala ka ng gana sa kasalanan. Ito hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo na ligtas tayo. At ito po ang maganda, maging yung sanctification na tinatawag o yung pagbabago natin na unti-unti dito sa lupa, ginagabayan din tayo ng banal na Espiritu ng Panginoong Hesukristo. Okay, kaya ito po ang nakalagay dito. May mga Bibles kayo. Ito po sa Romans chapter 6. Okay, mga talatang 1 hanggang 2, 1 to 2. Okay. Ang ganda ng heading niya, Believers are dead to sin, alive to God. What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be. How shall we who died to sin, take note nyo po yung salitang died to sin. You take note that very important keyword, died to sin. How shall we who died to sin still live in it? Okay. So pagpalain ng Panginoong Hesukristo ang banal niyang salita. So, ibig sabihin po nito, ngayong nakakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon na tayo ng bagong puso, bagong pagkatao. Ito po yung born again spirit na sinasabi. Nagkaroon tayo ng born again experience, no? So, alam natin, tayo mismo pagtatakahan natin, bakit dati pala mura tayo? Ngayon, siguro minsan nakakapagmura, no? Hindi naman tayo hypocrite, pero ay, nakakahiya naman sa Panginoon. O, may mga ganun na po tayo. Dati pa nagmura ka, parang it's normal. Kumbaga, nasa mundo, parang normal lang naman yan sa mundo, parang ganon. Pero right now, pag nakapagmura ka, ay, PI, mga something like that. Ay, nakakahiya naman sa Panginoon. Namatay siya para sa akin. Tapos, ayan, nagsasalita ako ng mga hindi kaaya-aya. O, ayun po ang ibig sabihin nun. Meron ng parang conscious ka na, actually hindi dahil na conscious ka, kundi nandun na yung leading ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit po, ang trabaho ng Holy Spirit sa atin, nire-remind niya tayo doon sa bago nating nature kay Lord Jesus. Amen? Meron tayong new nature in Christ na hindi na katulad nung nature dati. Kaya doon pa lang malalaman mo na talagang may nagbago. May nagbago po talaga na nakakahiya naman sa Panginoon. Pero alam po ba ninyo, tayo po mga believers, nagagalit pa rin po tayo. Naaasar pa rin po tayo, which is normal. Matakot ka kapag hindi ka nagagalit at naaasar dahil baka patay ka na, di ba? Yung katotohanan na yan, lagi pong nandyan. Pero, ito po yun. What shall we say then? Are we continue in sin so that grace may increase? Kasi nung araw po, may mga hindi nakakaintindi sa grace. Sabi nila, magpapakasama tayo para lalong sumagana ang biyaya. Ay, hindi po. Ang totoo pong born again, ang totoo pong nanampalataya sa Panginoong Hesus, wala nang gana sa kasalanan. Dahil may bago tayong nature, may bago rin tayong mga naisin, mga pagnanasa, mga kagustuhan na dati hindi natin gusto. Na dati hindi mo pinagnanasaan, pero ngayon gusto mo. Ito po yung mga bagay na gusto mo, lagi ka nagpre-pray, lagi ka nag-evangelize, lagi ka nagbabasa ng Bible, at lagi mong iniisip yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Yan na po ang bagong nature. At meron kang desire na maligtas ang ibang tao, kaya ninanais mo na pagpahayagan din sila ng salita ng Panginoon, yung gospel, gusto mo may parating din. Meron ka ng burden to share the gospel to other people. Okay? Yan po ang bagong nature natin. Yan po ang born again experience na later on naging born again spirit na po sa atin.
Okay? So, yan po nangyari po sa atin. No? Kaya may bago na po tayong nature. Kaya kung hindi ka pa subscriber dito, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe na. Click the notification bell. Share this video. Share Jesus and His love and His grace. Thank you, and Jesus truly loves us all. Remember, may bago ka ng nature na kawangis ng sa Panginoong Kristo. Thank you, and Jesus truly loves us all.